Sa pagpasok ng buwan ng Marso ay muling pinasimulan ng Pag-asa ang paglalabas ng tinatayang magiging init ng panahon sa isang araw. Ibig sabihin nito ay malaki ang posibilidad na tumagaktak na naman ang mga pawis ng ating mga katawan, lalo na yaong ang mga trabaho o gawain ay madalas na nasa labas at nakabilad sa araw. Ayon sa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, layunin nitong mapataas ang kamalayan ng publiko bilang paghahanda sa pagpasok ng tag-araw. Nagamit naman po dito sa heat index or yung tinatawag na init factor natin is yung ating dry bulb temperature at yung pong tinatawag na relative humidity or alinsangan. So, ibig sabihin kung gaano ka-dry or gaano ka-humid yung ating hangin ay may kasama po yung factor na kung saan ito yung nagbibigay sa atin kung ano yung posibleng maging discomfort natin or pakiramdam ng human body. Iba-iba ang magiging epekto ng init ng panahon sa ating mga katawan. Malaking konsiderasyon ay ang kinaroroon ng lugar. May pagkakaiba ang init sa mga lalawigan kumpara sa mga syudad. So usually yung tinatawag nating urban heat island effect. So dahil napakainit po ng ating mga semento, so yung singaw nito, yun yung mas nagpapadagdag ng mainit na temperatura at alinsangan natin. So isa yon. Ang isa pa din nun is yung mga coastal areas natin. So kung halimbawa mas mainit yung temperatura at yung hangin ay itinutulak ng mainit na hangin galing sa dagat overland, so, mas umiinit at tumataas po yung discomfort level natin or alinsangan. So, depende sa time of the day at depende rin po dun sa kaulapan. So, kung mas makapal ang ulap, medyo mas tumataas yung ating relative humidity. Kapag wala namang ulap at napaka-blue ng sky natin, direkta naman yung tama ng init ng araw sa atin. Na-experience nyo na rin ba na kahit sa gabi ay maalinsangan pa rin ang panahon? Ito naman ang paliwanag ng Pag-asa dyan. Yung kung halimbawa during the day ay napaka-blue ng sky natin, walang kaulapan. And then pagdating ng hapon at gabi, marami namang kaulapan. So ibig sabihin yung outgoing solar radiation, kapag lumubog na yung araw, syempre yung init na galing sa kalupaan, sisingaw na yan. So kung ito ay matatrap dahil makapalang ulap sa hapon at gabi, so yun yung nagbibigay ng mas matindi pang alinsangan. Base sa klasifikasyon ng Pag-asa, kapag umabot ang heat index sa 27 hanggang 32 degrees Celsius, posibleng makaranas na ng heat cramps o pamumulikat. Sa 33 hanggang 41 degrees Celsius ay maaari namang makaranas ng pagkahapo. At kung magtuloy-tuloy ang aktibidad ng katawan ay posibleng mauwi sa heat stroke. Mas delikado na kung tutungtong pa ang heat index sa 42 degrees Celsius o pataas. Ayon sa World Health Organization o WHO, mula taong 2000 hanggang 2019 ay halos umabot sa 250 milyon ang namatay dahil sa init ng panahon. Karamihan dito ay nasa Asia at Europa. Sa Valenzuela City, automatic na kansilado ang pisikal na pagpasok sa paaralan kapag ang heat index forecast ay 42 degrees Celsius pataas. 2022 pa lang, may automatic class suspension ordinance na ang Valenzuela. Pero dahil nga noon, hindi pa kasama yung heat index sa mga parameters na kung saan binagbabasihan para mag-suspend. Kaya by 2024 April, in-amend natin ito. So, in-include natin ang heat index as a parameter wherein sinet namin na pag nag-42 degrees Celsius ay indication na siya para mag-suspend ng classes sa mga from preschool to senior high school. And sa colleges, iniwan namin yung decision sa mga authorities ng mga schools. Talagang kainitan yung between 10 a.m. to 3 p.m. Pag doon ka talaga lumabas, talagang mataas yung chance na magkaroon ka ng heat exhaustion. So may mga cases kami na narespondehan.